GG! What's up mga bata? Okay, so another day, another problem. Dahil ikaw sinisipag ngayon mag-aral, so mag-solve tayo ng panibagong problem. Meron tayong closed tank, 2.5 meters long, 1.5 meters wide, and 1.5 meters high. Contains 1.2 meters deep of water. It moves in the direction parallel to the 2.5 meter dimension. So to start, illustrate the problem. Oops. Ayan. So, 3D muna. Drawing natin. Ayan. And since ang analysis naman dito ay almost 2D, 2D natin ito ina-analyze, so dagay din tayo ng 2D. Sabi dyan, yung direction or yung acceleration na i-apply natin, yung movement niya, parallel sa 2.5 meter dimension. So, identify natin yung 2.5 meter dimension. Nandito si 2.5 meters. Okay? So, nandito siya. Ayan. Nasaan sa acceleration? Eh, di parallel. Yan. So, acceleration. Ilagay din natin, ano pa ba meron dyan? The tank is 1.5 meters wide. Okay, so this length or width is 1.5. Yung height, 1.5. However, yung water natin ay hanggang dito lang. Ay, sabi naman yung straight na line na yan. Ayan o. Yan. So, this height, this is 1.2 meters. So, nasa 2D. Lagyan natin sa 2D. The total height of the tank is 1.5. However, yung water ay mga banda din lang. Yan o. Yan. Ano pa ba? Height. Yeah. 1.2 meters. So, the tank is closed, meaning, kapag binilisan natin or tinaasan natin yung acceleration, hindi yan matatapon. Walang matatapon. Sarado eh. Okay? So, ang tanong, hanapin mo daw ang acceleration needed so that the water surface will just touch the bottom of the front wall. So, nasaan muna ang front wall? Nandito. Ito. Yan. O, ito. Ano ang binigay na condition sa atin? The water surface will touch the bottom of the front wall. So, kopyahin natin ito. Yan. Ctrl-C. Lagyan natin dito. Illustrate natin yung condition na binigay sa problem. So, dapat daw, yung surface ng water, nasaan? Nandito. Will touch the bottom of the front wall. Nandyan. Okay? And since nandyan yan, anong mangyayari sa behavior or yung mukha? Magiging ganito. Ano? Yan. Ano ang napansin mo? Yung void natin, nalipat lang dun sa unahan. Kasi nga, in-accelerate natin siya papuntang kanan. Yan. Okay, so imagine nyo yung mangyayari sa real life. Okay, that's how it will behave. Nasaan si theta? Huwag ka mag-alala. Always, ang theta mo measured from the horizontal. So, ito yun. Theta. Ayan. Okay. So, ang tanong, determine the acceleration needed so that the water will just touch the bottom of the front wall. Ano daw yung acceleration needed para matouch ng liquid yung front wall. Okay? So, lagyan natin acceleration. So, ano yung formula na ginagamit natin? Isa lang naman. Diba? Tangent theta is equal to A over G. Yun lang. Tangent theta is equal to A over G. Sige. Ngayon, paano mo isa-solve to? Ang kailangan nating makuha dito si theta.
So, let's draw this triangle. Para makuha natin si theta, drawing natin yung triangle. Kasi, dyan mo lang naman kukunin yan eh. Okay? Particularly, itong triangle na to. Ito. Yan. Yan o. Yan. O, drawing natin dito. Okay? Or, actually, hindi pala yan. Kasi hindi dyan si theta. Wala si theta dyan. Ito. Yan, yung pala. Sorry na. Huwag ka na magalit. Okay? O, ito yan. O, nasan si theta? O, lista mo na, theta. Ano pa yung data na alam natin here? This height. Alam mo yan. Yan yung height ng tank. O, sulat mo. 1.5. Ano yung hindi natin alam? Ito. Yan. X. Let's call that X. So, identify natin. This is H, yung 1.5. This is X. So, kung ito ay X, itong nasa taas, syempre, X din yan. Ito, H din. Walang magic. Okay? So, goal natin muna makuha si X. Kasi pag nakuha mo si X, makukuha mo si theta. Now, observe this two figure. Sa dalawang to, ano yung constant? Yes, constant si water and constant si air. Diba? Despite applying an acceleration dito sa tangke natin, we know na walang matatapong tubig kasi nga closed yung tank. So kung ganun pala, the volume of the water and the volume of the voids or ng air, constant siya all throughout. So ngayon, titingnan mo na lang, ano kaya yung gagamitin ko dito para makuha si X? Si volume ba ng water or volume ng voids, ng air? Okay, kitang-kita mo agad. Kung hindi mo makita agad, okay lang. So, check mo na lang yung figure na mabubuo mo dito. Kapag water ang kinonsider mo, ano yung volume? Trapezoid. Diba? Kasi kasama yun, no? Water din to eh. Yan. Kung air, basic, triangle. Okay, air na. So, drawing natin, or lagyan natin dito, sa baba. And so, volume of air initial, and is equal to volume of air final. So, ano yung initial? Ito, nung hindi pa tinatapon. Okay? Ano yung height ng air? So, kung from the bottom hanggang sa water surface 1.2, ano yung natira? Okay, 0.3 meters. Okay? So, ano yung volume air initial? So, simply, this volume. Ito itong volume na to. Ito. Yan. Okay? Yun. So, anong volume niyan? Trapezoid, cuboid. Hindi siya cube. Parallelepiped. Yan. Sorry na kung di ko salado ang tawag. Pero, rectangular cube yan. Yan yung cube na to. So, this is, or yung volume niyan ay 2.5 times 1.5 times 0.3. Tama? Okay, the length, 2.5. The width, 1.5. And yung thickness ng void, 0.3. How about the final volume? Okay, equal yan ha. Walang matatapon. Tandaan. So, this is 1/2. Uy, triangle, di ba? Okay, triangle eh. 1/2 times x. Yan ang gusto mong kunin. Yung h, which is yung height ng tank, 1.5. And then, yung width. Ito yung pag ganun. Diba? May width yan. Okay? Hindi ko na nilagay. Pero alam mo na yon ay 1.5. Yan. So, here, makukuha mo na si x. Lagay natin. Maganda. Cancel mo na si 1.5 para hindi mo na i-type. Yan. So, mangyayari, 2.5 times 0.3 times, divide mo siya sa 1.5. So, x is equal to 1. Ayan, x is equal to 1. Double check ko lang para sure tayo sa mga nangyayari. Okay, so 1 meter.
So, at this point, makukuha mo na si theta. Kasi may x ka na. O, lagay ko. Excuse me. X is equal to 1. So, lagay natin. So, tangent theta is equal to 1.5 over 1. Or, lagay mo dito. 1.5 over 1. At also, substitute mo si g. Diba? Ano nga to? 9.81. Lagay natin. 9.81. So, acceleration is equal to, so, consider natin, ito. Ano. And so, acceleration is equal to 1.5 times 10.81. So, 14.72 or 715 meters per second squared, and that is your final answer. So, burahin ko to. Extra yan eh. Yan. That is your final answer for question letter A. And so, acceleration is 14.715 meters per second squared. Okay. So, let's start solving letter B. So, determine the pressure at the rear wall. So, knowing na ang acceleration natin is papuntang right, so we can say na yung front nandito, yung rear nandun sa likod, syempre. So, ito yan. So, let's copy this tank. Yan. Lagyan natin here. Yan. So, binigay na condition sa atin for letter B is given, okay? Karugtong kasi yan ng letter A. So, given na ganito yung mukha ng ating liquid, yung surface niya touching yung bottom ng front wall, okay? Hanapin mo yung pressure at the bottom of the rear wall. Yan. So, what is the pressure at this point? Yan. Dito. Yan. Okay? So, let's draw the liquid surface. Ito. Yan. And at the same time, identify natin this length as 1 meter. So, this height is, of course, 1.5. And the total length is 2.5. So, given na 2.5 yung buong tank, and the surface is 1 meter, nandito, 1 meter from the front, then we can say na itong natitira, so this must be 1.5 meters. Okay? So, move natin. Yan. So, now, paano ngayon natin kukunin ang pressure at this point? So, alalahanan natin ang formula. The formula for pressure is gamma times H. Simple. What is the unit weight? Water. What is the height? Ayan. So, logically, we know that because of acceleration, particularly yung acceleration na A, acceleration na 14.715, inilagay natin, mataas or tataas ang pressure dito sa rear ng ating tank. Okay? And that pressure, again, is caused by the imaginary height. Yon. The imaginary height of the liquid produced by this acceleration. So, from sa point na to, with this theta, anong gagawin mo? I-extend mo ngayon yung line na yan. Straight, pag ganun. Yan. Okay? So, since wala naman talagang matatapon, anong mangyayari? Magki-create ka lang ulit ng imaginary line. Extending doon sa dulo ng water surface natin sa tank. Okay? So, ito na yung height ng ating liquid. Okay? Imaginary height ng liquid. So, ngayon, paano mo kukunin yung total H na to? Okay, anyway, magkaiba pala sila. Gawin natin.
Huwag natin tawaging H to para hindi kayo malito. So, this is Y. Bakit? Ano ba si H? Ito kasi si H, from the imaginary height ng fluid hanggang bottom. Diba? Yun ang H. Yun ang ating way na pagkuha kay H kasi ang kinukuha is yung pressure sa bottom. So, need natin yung water, pressure head ng water from the bottom hanggang dun sa pinakadulo. That is H. So, pwede mong kunin muna si Y bago mo kunin yung total H, or pwede mo namang gawin, kunin mo na agad si H. Kasi, may triangle ka nang mabubuo. From this point, papunta doon. Triangle yan. Diba? So, a triangle with an opposite height from theta na H and adjacent na 2.5. So, using tangent theta equal to opposite H adjacent 2.5, makukuha mo na si H kung meron kang theta. Naalala mo, si tangent theta equal din siya kay A over G. Ano si A over G? Ano si A over G? Lagay natin. Ano si A? 14.715. Ano si G? 9.81. Ano si H? Sige, 82.5 times 14.715 divided by 1. Wala, 3.75. Okay, GG. GG na to. Diba? GG na. Pero hindi pa nasagot. Lagay mo dito, gamma, water, height, 3.75. So, ilan yan? 9.81 times 3.75. 36.88 kPa. And that is your final answer for letter B. Diba? Dali. So, every time na merong closed tank, ang mangyayari, magkakaroon kayo ng imaginary height ng liquid dun sa kabilang side. So, opposite nung acceleration, kung nasaan mo man in-apply yung acceleration. Okay? So, letter C. Determine the force of water acting on the top of the tank. So, ito na. Dito na tayo. Okay, copy na natin. Copy ko na to. And, so, letter C. At the same time, drawing na natin yung water. And, okay, itong side na to, itong part na yan, imaginary water lang yan, ha. So, this is 1 meters. Okay, 1.5 to, siyempre. 1.5, tama ba? Yes. Then, 2.5 yung total length. Ang tinatanong sa'yo, balik tayo, force of water acting on the top of the tank. Nasaan yung top ng tank? Baka tanong mo pa sa mama mo. Ito na yun, no? Yan. Yan ang top ng tank. So, tingnan mo agad. Anong force ang mag-a-act dyan? Iisa lang naman. Yung force due to water, which will act directly upwards, vertically. Okay? So, paano mo kukunin yan? Similar lang yan sa case 2 ng hydrostatic pressure in curved surfaces natin. Or simply put, yung pressure dyan ay because of the weight of imaginary liquid above the top of the tank. Okay? Imaginary lang yan. Pero may pressure yan. And that is the force acting at the top of the tank. So, para makuha yung force na yon, kunin mo lang yung volume ng liquid. Okay? So, lagyan natin, this force Fv is equal to the weight of the fluid above the top of the tank, which is gamma times volume. So, gamma, water, volume, di yung area times yung length. Ano yung length? 1.5. Tama ba? Yes, 1.5. So, multiply na agad natin sa length na 1.5. And then, area ng triangle. So, 1/2. Times yung base, 1.5. Times yung height. Itong height na to. Okay. Kung
yung height na yan, siya na din si y. Sa letter B yung y. Pero hindi kasi natin kinuha. So, paano kunin si y? Eh di h, bawasan mo ng 1.5. Okay. So, h, which is 3.75 minus 1.5. So, calculate. So, 9.81 times 1.5 times 1.5. Okay. 24.83 kilonewton. Okay? 24.83 kilonewton. Yan. So, double check ko lang. So, calculate ko para sure. Hindi, tama na yan. Perfect ako eh. Okay, so that is your final answer for letter C. So, kung ang pinapahanap sa'yo ay force sa top ng tank, okay, at bottom, top and bottom, ang magkakos niyan, weight. Kapag sa gilid, ang magkakos niyan, hydrostatic force due to water. Or sa liquid. Okay, gamma H bar A. Kapag top and bottom, weight ng liquid. Okay, imaginary man yan or real. So, ang tanong sa letter D naman, total force acting on the bottom of the tank. So, lagyan natin letter D. And at the same time, copy natin yung tank. So, ano pinapahanap? Force sa bottom. O, nasan si bottom? Baka tanong mo pa sa tatay mo. Ito yun, no? Yan, yung bottom. Yun yung bottom. So, drawing natin yung liquid. So, from the bottom of the front. Okay? Ay, sorry po. Gagalit. Yan. So, pinapahanap sa atin is this force. Yung force na nag-act sa bottom of the tank, which is caused by the weight of the water or the liquid above the bottom. Or simply put, yung weight nitong water sa loob ng tank and yung imaginary water doon sa taas. Kasama yan. Okay? So, itong laman niya and yung nasa taas. So, para isolve yan, ganun ulit. So, FV is equal to the weight, gamma times volume. Unit weight, 9.81. Volume, edi yung volume ng liquid. So, ano yung perpendicular length? 1.5. Okay, in actual, meron yan dito ha. Baka nakalimutan mo lang ha. Okay? So, 2D kasi ito. Kaya wala yung 1.5. Yan na yan. Ito yan. Itong 1.5 na yan. Kasi volume ang kinukuha mo. Times yung area nung triangle. Triangle. So, 1/2. Lagyan mo na ha. Ito ay 2.5. Yung base. Ano yung height? H. Diba? From the top, make it sharp. Paganda. So, 2.5 times 3.75. Tama ba? 3.75. Yap. So, volume, lagyan natin, 9.81 times 1.5 times 0.1. So, 68.98. 0.98 kilonewton. That is your final answer. Okay? So, yan na. GG. So, pag nababoring ka, mag-solve ka lang. GG na. Sige. Next tayo. Next problem.